Welcome back mga bay. Samahan niyo po ako sa ating pagpalit ng bearing sa hub natin. So ayan, tinatanggal ko lang po yung cassette natin sa ating hub para malinisan na rin at ma-check natin kung talagang sa bearing nga. So actually yung ang hub ko is Bontrager stock ng aking bike. So actually kung through axle po yung mga hubs nyo, ewan, malamang same lang ang ang procedure nito. So, dapat lang natin tanggalin yung ating cassette, tanggalin natin yung end cap para matanggal natin yung ating free hub. So, once na matanggal na natin yon, madali na lang natin makikita. Pero siguraduhin nyo po na may bearing kayong spare para sa inyong mga hubs para madalian lang. Actually, yung yung paggawa nito is parang saglit lang eh. Hindi lang aabutin yan ng isang oras. Basta kompleto ka ng gamit. So dito natanggal ko na yung yung end cap ng aking hub. Ngayon tinitignan ko kung may mga damage or may mga dent para ma-assess na rin kung kailangan ding palitan. So, kumuha tayo ng basahan para pampunas natin sa mga grasa kasi wala tayong shop towel at medyo kamahalan kasi yun. So ensure nyo lang na yung mga basahan is wala siyang mga buhangin tsaka yung mga dumi na pwedeng mag-contaminate sa grasa nyo once na nag-grease kayo ulit. So dito ensure lang natin na tanggalin natin yung ating rotors para hindi ma-contaminate ng grasa at magkaroon ng problema sa ating mga brakes. So secure nyo lang, ilayo nyo sa mga pwede siyang ma-contaminate ng mga oil or lubricants ninyo habang ginagawa nyo yung inyong hubs. Yun, check natin yung pre-hub. Check ang pulse, tsaka yung action ng pulse niya, tsaka spring. So ayan, chinek ko kung talagang sa bearing nga at confirm bearing. Actually maliit lang yung movement niya pero once na nakabit niya sa bike, para siyang na-amplify yung yung parang luag ng bike. So yan, linisan natin yung mga ipin-ipin dyan sa pre-hub na sa hub shell. Yan, check. Chinek ko dyan kung ano yung bearing code. Yan. So yan, tatanggalin na natin. Kailangan po pala natin ng rubber mallet para hindi ma-damage yung ating axle. Yan. So ginamit ko lang yung axle niya para ma-extract ko yung bearing. Ayan. Pokpok. Dalawang pokpok lang. So actually medyo may mga times na kailangan mo talagang bigyan ng pwersa para matanggal to. Pwede niyo rin siyang gamitin yung yung axle niya para ibalik yung inyong mga bearings. Pero siguraduhin po ninyo na straight po yung pagkakabad ng bearing. Yun, lumipad pa. Salamat po. Sana nakatulong sa inyo kung paano nyo ma-service yung mga wheel set ninyo. Salamat po mga bay. Salamat sa support. Hanggang sa susunod po. Thank you.